and to bear the fruit of the Holy Spirit, that we are going to identify the beauty of having peace in our life. Na napakaganda na mapasa atin ang kagandahan, ang bunga ng Espiritu. Habang nilalakbay natin, tinatahak natin ang buhay sa piling ng ating Diyos. Una, sabi niya, the fruit of love. We love Him because He first loves us. Amen? Kaya naman tayo natutong magmahal dahil ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Sinasabi niya dito sa 1 John chapter 4 verse 19. Sabi niya, tayo umibig sa Kanya dahil siya yung unang umibig sa atin. Ayan. Tayo nagsisiibig sapagkat siya yung unang umibig sa atin. Kauna-unahan siya yung nagpakita ng Kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Amen. Kaya kung sa umagang ito, pikit mo yung mga mata mo. Imagine mo, na ang mundo ay punong-puno ng kadiliman. Full of sin and darkness. Ang kasalanan, it is darkness. It symbolizes darkness. Kadiliman sa buhay ng isang tao. Kapag iniisip mo yung madilim, anong nararamdaman mo? Anong nararamdaman mo sa umagang ito, minamahal? Di ba, andun yung takot? Andun yung pangamba? Sabi nga sa awitin kanina, how can I fear when Jesus is near? Maganda yung mensahe ng awitin. How can I fear? Jesus is near. He ever watch over me. How can I fear? Maganda. Kaya habang sinapakinggan ko yun, wala nang dapat katakutan. Pero kung ang mundo natin, kung imagine natin, tignan natin na ang mundo ay punong-puno ng kadiliman, ng kasamaan, anong mararamdaman natin? How do you feel? When you live this kind of life ng kadiliman. Ano ba yung sinisimbolo ng darkness? A darkness environment, it means that is miserable life, hopeless. Maraming mga taong miserable ang buhay. Maging hanggang sa mga oras na to. Maraming mga miserable ang buhay. Kahit nakikita mo minsan nakakorbata siya, nakabitbit ng portfolio, nakadamit ng mahusay, pero hindi natin alam yung dilim ng buhay. Kung siya ay nasa kasalanan, madilim pa rin ang buhay ng isang tao. Kahit mayroon siya, kahit masagana yung kanyang buhay. Hanggat nasa kanya, taglay niya yung darkness na yan, yung kasalanan na yan, miserable ang buhay ng isang tao. Kaya nga, there is misery in sin. Miserable. At ang kasalanan na iyon, kuminsan, hindi natin kayang basahin yung kalagayan ng buhay ng isang tao. Di po ba? Kahit nakikita mo siya, maaaring magandang buhay niya kasi tumira siya sa magandang tahanan, sumasakay siya sa magarang kotse. Pero hindi na na-expose yung mga kasalanan ng tao. But there's misery in sin. There's misery in sin. Kahit tayo noon, di po ba? Noong mga panahon na wala pa tayo sa ating Diyos, mahusay din naman tayong manamit pag lumalabas tayo sa ating mga tahanan. Pero dahil sa kasalanan na nasa ating puso, ako noon, pag
pag lumalaban ako sa aking mga magulang, lalo na sa aking kuya, pupunta ako sa aming eskwelahan, dun sa school namin. Almost 1 week kasi ako nawawala, 5 days. Naiisip ko pa rin, nakukonsensya ko kapag alam ko na meron akong nagawang kasalanan. Pag lumaban ako sa kanya. Naranasan niyo po ba yun? Hindi niyo ba naranasan the misery of sin? Na kapag mayroon kang kagalit, nangupit ka sa wallet ng iyong nanay, siguro naman sa mga kabataan na naglalakihan ngayon, kayo ay pinanganak sa tahanang Kristiyano. Siguro naman hindi nyo na naranasan itong bagay na to. Pero hanggat hindi nyo pa rin nilalapit ang inyong sarili sa Diyos, dahil lahat ay nangagkasala nga, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit gaano ka pa kabait, mayroon pa rin kasalanan nasa iyong puso. Kaya nga, sin is sin even if it is done in private or it be known by the whole universe. Maaaring mga sekretong kasalanan na yan, mga mumunting pagsisinungaling, it is still ungodly. Ito pa rin ay kasalanan sa harapan ng ating Diyos. God will examine you. In-examine tayo ng ating Panginoon. Sa mga panahon na naririnig natin ang kanyang mensahe, ito yung panahon na ikaw ay ine-examine ng ating Panginoon. Ang iyong puso, ang iyong kalagayan sa Kanya. Ang salita ng Diyos, hindi niya sasabihin na ikaw ay napakabait. Kundi aarapin niya, sasaliksikin niya ang puso, ang pinakamalalim na kalagayan mo sa harapan ng Diyos. God has an scale balance. Meron siyang weighing scale. Hindi yung mga timbangan ng tao na mayroong daya, na mayroong favoritism, yung mga balance scale na yan. Pero ang ating Diyos, hindi natin siya pwedeng ma-influensyahan sa kanyang timbangan sa atin, sa ating mga ginagawa sa kanyang dakilang harapan. Kaya mga minamahal, ang salita ng Diyos ay sapat sa atin. Kaya sabi niya, the fruit of love, ang bunga ng pag-ibig na pwedeng mapasa atin na libre, na magbibigay sa iyo ng lubos na kaginhawaan, ng kapayapaan, ng kagalakan. The absence of love, we will see the opposite. Kapag walang pag-ibig ang isang tao, if his life is in darkness of sin, kay Diablo, in the absence of love, we will see the opposite of these things: adultery, fornication, hatred, jealousy, envy, wrath, selfishness. That is a miserable life in sin. Kaya ibig ng ating Panginoon na kung naranasan na natin na ma-erase, mawala, mapatawad ang pangit na buhay na yan, ng kasalanan na yan sa ating puso, He will exchange it with love. Kaya ngayon natuto kang magmahal, di po ba? Natuto kang magpatawad, maging yung taong gumawa ng pinakamasama sa'yo. Kaya napakaganda. Kung makikita mo yung isang tao na mayroong pag-ibig sa kanyang puso. Ang pag-ibig na to ay makikita sa mga tunay na ipinanganak ng Diyos. Amen? First, sa ating tahanan, you see the manifestation of that love. Be care and love one another. Sa buong pamilya. Sa isang pamilya na nagmamahalan, makikita yan. May puportray ang pag-ibig ng ating Panginoon. May exalt ang pangalan ng ating Panginoon. Sa isang sangbahayan, na ang nananaig, ang nananagana ay ang pag-ibig ng ating Diyos.
second to the family of God. Sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 15. Ngunit kung kayo rin ay nangagkakagatan at nangagsasakmalan, mag-ingat kayo na baka kayo'y mga hipulan sa isa't isa. Kaya yung pag-ibig na to nakikita rin sa pamilya ng Diyos. Ipinagpapauna ang iba. Alam niyo dun sa Galatia, sinulatan ni Pablo ang mga taga-Galatia. Bakit? They were destroying one with another. Kaya nga pinapaalalahanan niya sila na kapag gaan ang inyong kalagayan, baka kayo'y, sabi niya, baka kayo'y magtipulan. Ibig sabihin ng malilipol, maubos. Mawawala na. Mawawalang gana na ang bawat isa. Kaya nga, we are here to encourage one with another. To show love. At hindi rin natin ito pinagsisigawan, ang pag-ibig na to. Kundi, ito ay nagmamanifest sa pamamagitan ng ating affection and care to each one with another. Kaya napakagandang makita to sa pamilya ng Diyos. Makikita nila nagmamahalan sila. Alam niyo, nung ako'y tumanggap sa ating Panginoon, ang talagang naging galit sa akin noong mga time na yun. Nakita ko prayer meeting, pinag-pray yung kapatid, by name, na hindi ko naranasan yan dun sa sektang aking kinagisnan. Minsan ka, pangapis, bibig yun, tapos pag nakaharap mo iba naman yung mukha, yung kaaway mo pala, biglang yung ulo mo, halos magkaroon na lang ng tawag doon. Step neck ba yun? Step neck? Ano ba? Stiff neck. Dahil sa ayaw nang makita yung katabi niya, dito pala sa tabi ko to, hindi na ako mag-PSB video na lang. Kasi ang PSB video na, kumakalikot ko. PSB video. Kaya mga anak ng Diyos, sagana tayo dito. Pinapanalangin pa natin yung mga taong walang kapayapaan sa atin. Kaya ang kaibahan natin sa mundo. Kaibahan ng buhay natin, yung dati nating buhay noon. Kaya nasasabi natin minsan, bakit Panginoon nagagawa mo na itong bagay na ito? Di ba napakasarap ng pakiramdam? Napakasarap ng pakiramdam na sa iyong pagpunta sa iyong higaan sa gabi, alam mo na kagawa ka ng kabutihan, ng pag-ibig sa iyong kapwa. At babangon ka rin, matutulog ka, napayapa, at babangon ka rin tiwasay sa kamay ng Diyos. Kaya nga po dito, yung pag-ibig na to, ito yung isang bunga na kinakailangan at hindi mawawala habang tayo nabubuhay at dadalhin din natin in the doorstep of heaven. Yung faith, yung hope, iiwanan natin sa hagdanan in our step to heaven. Pero yung pag-ibig, ito yung ating dadalhin sa harapan ng ating Diyos. Pangalawa, the fruit of joy. Sinasabi dito sa John chapter 1, verse 12. Datapat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga bagay ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan. Merong joy of salvation. Merong kagalakan sa kaligtasan. Kaya sabi niya, mali yung nag-record ko dito na verse. Mayroon nakalagay doon na kung
tungkol sa joy of being a child of God. The joy of being a child of God sa umagang ito. Nasa atin na ba yung joy? Na-evaluate ba natin our daily experience with God? Hindi ba nawawala yung joy mo pag mag-isa ka na lang? Or kahit mag-isa ka, kahit nahihirapan ka, kahit meron kang pinagtitiisan, andun pa rin ba yung joy sa ating puso? Dahil ikay ligtas mula sa kasalanan, dahil ikaw ay isang anak ng Diyos. Alam niyo, ang pagiging anak ng Diyos, ito isang bagay na dapat ikinagagalak natin sa araw-araw. Opposite of joy is sad and depressed and gloomy. Ay, depressed and gloomy. Parang yung bain-bain. Yung mayroong halaman na gano'n nung bata kami. Alam niyo may tinik? Yun, Macaria. Sa English, touch me not yata yun. Ang ganda-ganda ng ano niya, ang ganda-ganda niya. Kapag tinats mo siya, biglang tumitikom yung kanyang pagka mga dahon niya, titiklop siya. Parang huwag mo akong kalabitin. Huwag mo akong istorbohin. Ang dali-daling mawala yung saya niya. Hindi iyon ang ibig ng Panginoon na mangyari sa kanyang mga anak. Ibig niya talaga yung fullness of joy. Na kahit na humahanap tayo sa matitinding trahedya o pagsubok sa buhay, yung inner peace, yung joy, andun pa rin sa ating puso. Nahaharap natin ito ng buong tapang na mayroong kagalakan sa kamay ng Diyos. Di ba? Kaya mga anak ng joy, mga ng Diyos, na mga anak ng kagalakan ng Diyos. Kahit sa mumunting bagay na ating tinatanggap, mayroon tayong kaligayahan. Meron ba, mga anak? Meron tayong kaligayahan sa mga bagay na yun. Kapag iniisip natin yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon, ng kanyang ginawa sa ating buhay, kahit sa ating mga paglalakbay, kapag lagi kang nakakonekta sa ating Panginoon, ma-appreciate mo yung kanyang kabutihan sa iyong buhay. Nung nagmamadali ako ng Friday, pag-uwi namin sa probinsya, may nasalubong ako habang ako'y nakita ko magandang lalaki. Putol naman yung kanyang paa. Tagal-tagal kong iniisip yun. Tagal-tagal kong iniisip. Sabi ko, Panginoon, salamat itong mga paang ito, nakakarating pa ng mga gawain mo. Kahit minsan talagang pag-akbang mo sa bus, minsan parang mayroon ng kumikirot-kirot eh. Pero salamat, kompleto pa din. Diba? Pag naiisip natin yung mga kabutihan niya, yung mga narinig ko ang kwento ng isang kabataan na yung kanilang prof ay pag nagtuturo siya, napakatalino niya daw nung sumukap daw siya. Pero nagkaroon ng car accident, namatay daw yung asawa niya. At saka yung dalawa niyang anak na mga intelihente din yung mga anak na namatay. Ngayon daw, pumapasok daw kahit yung lipstick daw niya, yung kalahating bibig niya, wala dyan, tapos lumalagpas din yung lipstick niya. Tapos yung damit niya minsan hindi na maayos, paulit-ulit na lang. Sabi ko, kinuha ng Diyos yung mga mahal niya sa buhay para siguro yung kanyang mga pangarap, yung mga shattered, yung mga dreams na niya sa buhay niya. Pero at least naman, go on pa rin ang life sa kanya, nakakapagturo pa rin. Sabi ko, iniisip-isip ko yun hanggang ngayon mula nung narinig ko yung storya niya. Kaya na-appreciate ko the beauty of life together with my family. Nakapiling ko pa rin ang aking family. Hindi niyo ba nakita yun, mga anak? Isang tao ko minsan kapag maganda yung buhay niya, gumigising siya sa umaga, kumpleto, parte ng buhay, sagana, may kinakain, may sweldo, kumpleto yung magulang, walang nangyayaring problema sa buhay. Parang matabang. Kaya nagmamasarap talagang lumapit sa Diyos. Kailangan pa mamantayin natin na may mga mabibigyan pang problema sa buhay bago tayo maging
close at talagang ibigay na lubos yung puso natin sa Diyos. Di ba ngayon na? Ngayon na, mga minamahal, na mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Walang nangyayari na supportado ka ng Panginoon. Maganda yung sweldo ni Papa, ni Daddy. Sagana, hindi naghihigaos. Di ba dapat lalo natin pasalamatan siya? Lalo tayo nagkakautang na loob sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang kagandahang loob sa atin. Kaya huwag na natin pag ganun-ganun lang yung ating gagawin paglilingkod sa Kanya. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, pakita mo para mayroong magawa ang Diyos sa buhay mo. We do not pretend that kind of experience which wala naman sa ating puso. Papakita natin, we are godly which we are not. Pakita na natin sa Diyos na tayo mainit ngayon. Naglilingkod tayo ngayon. Ang ating puso ay malinis sa Kanyang harapan. At yung the best natin ay nagbibigay natin sa Kanya. So, mga ganito. Kaya nga po, the fruit, one fruit is joy. Meron na ba sa atin ito? Sabi nga niya, we need to conquer everything para mapanatili natin ang kagalakan sa ating mga puso. Maraming mga challenges in life, in your youth, sa inyong mga kabataan. Maraming mga challenge yan sa inyong mga paaralan, sa inyong mga kaibigan. Pero sabi nga niya, kinakailangan na magipaglaban natin na hindi mawala yung kagalakan sa ating puso. Dahil ang kaligayahan ng mundo, pansamantala lamang yan. A little span of time. Yung kaligayahan. Meron kang bagong shoes ngayon. Masaya ka. Sa isang araw, natalisod ka at natanggal yung takong niya. Nawala na yan. Kung doon mo lang kukunin ang kaligayahan mo. Sa magandang damit, kukupas yan. Kumukupas ang ganda. Kumukupas ang kalilagan. Kagaya ng bulaklak. Pero kung ang ating kagalakan ay nanggagaling sa ating Diyos, kumupos man ang lahat ng mga bagay na yan, mawala man yan, andun pa rin sa ating puso. Dahil masasabi mo, Panginoon, nasa iyo ang aking kagalakan. Kaya yung mga yung Eros love, you love ice cream, dahil nasasarapan ka, malamig yung ice cream. After pagkain mo ng ice cream, wala na. Wala na yung enjoyment ko sa pagkain mo ng ice cream. Pero yung agape love, yung pagmamahal natin sa Diyos, ito ang tinawag. Bakit? Dahil ang ating Diyos, siya Diyos ng pag-ibig. At hindi maaaring mawala yan. Hanggang ikaw ay napapanatili mo ang kaligtasan sa iyong puso. God did not promise a rose without a thorn, sabi niya. Kaya sabi nga sa awitin noon, naalala niyo si Lola Hubing, itinuro niya ng kantang ito eh. Meron ba tayo? Sabi niya sa awiting yun, at kinanta na rin natin to, sabi niya, di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, hirap at pasaning kukunin mo. Kaya ganun yung buhay ng isang Kristiyano, na hindi laging kalmado ang klema. Mayroong tagulan sa